Ugat na lis. Subukan mong ilis yung ugat mo, kung di babalik din yan. Hindi, ang nangyayari dyan. Ang nangyayari dyan, bago lumis yung ugat, bago magkaroon ng hyperextend sa mga tendons and ligaments, siyempre yung joint. Tsaka pag tapilok, yung biglaan muscles, yung sprain, siyempre biglaan kilos yung maaring talaga may stress yung mga tendons and ligaments mo. Ang kapaliwanagan kasi dyan, ang inaabangan natin ditong pagka gumalaw ito, mas malala, yung talus joint na tinatawag. Pero pag na-sprain ka, automatic may mga hyperextend na tendons and ligaments, mamamaga siya. That's normal lang yun. Pero nawawala na rin yun after 2 weeks, 2 to 3 weeks. Pag ginanito ko, sakit, pababa, ayos lang, Ayos po. pataas. Ayos din po. Akala ko, masakit hindi? Medyo. Medyo. Hindi pala ayos. Ang ayos kasi walang masakit. Pakabila. Sakit din? Po, masakit. Masakit din. Okay. Sige. Kailangan, ang hindi lang masakit yung ganito. O masakit to. Masakit po. Masakit. Pababa. Masakit. Masakit din. Pataas. Opo. Lahat pala masakit eh. Sabi mo hindi. Kanina eh. Hindi kanina kasi bigat. Hindi, hinihinaan ko kasi tinatansya ko. Pero siyempre, kumbaga kung lang, ayoko kasi yung pag ginanong ko sobrang sakit ka agad. Inaantay ko kung masasaktan ka na, hihinto ko na para hindi kayo masaktan. Tinatansya ko kung hanggang saan. Pero lahat pala masakit. Sige, hihina yung mga yun. Hindi pa siya totaling masisiro kasi because of swelling ha. Pero hihina yun. Relax lang. Huwag mo lalabanan. Mabilis lang to. Huwag mo lalabanan. Tas na. Thank you. Hayaan mo lang mo ng kikirot. Gaganon yan, oh. Pero 20 to 30 seconds na ganun yan, mamungong. Hayaan mo muna. Sige, kumirot lang. Pero tapos naman, ha. Antayin lang natin mawala yung gumagano, no? Kasi sisigaw siya, eh. Biglang magra-round yung, biglang magsisirculate yung dugo. Makakaramdam ka ng parang pumutok ng tooth, eh. Pero, habang tumatagal, 20 to 30 seconds lang yan. Kumakalma na siya? Di pa. O gumaganon-ganon pa? Medyo na lang. Medyo na lang. O, sabi siya habang tumatagal, tapos bandage. Yan. Tapos mas maganda sa mga namamagang paa, naka-elevate pag matutulog para mas hindi mas masakit. Kasi pag mas mababa siya, may ipon yung dugo doon, mas masakit. Kaya kailangan yan Mas mataas. para mas mabilis mag-subside yung mawala yung pamamaga. No. Mas kaya, mas masakit. Mas masakit. Pag ganito, Wala na. wala na, Opo. pataas. Meron po. Mas kaya, mas lalo sumakit. Mas kaya. Mas kaya, thank you. Pag ganito, Medyo. mas kaya, mas lalo sumakit. Mas kaya. Okay, tatlo yung mas kaya. Yung dito, sabi niya, mas sumakit daw yung pag ganito. Opo. Opo yan. Atakin pa natin, Roy, pa yung tissue. Tatlo yung nawala, mas majority yung mas kaya. Ngayon, dadagdagan pa natin ang adjustment. Huwag mo lalabanan. Yun. Yeah. Ngayon, ang mangyayari rito, ma'am, ipapahinga lang muna to. Okay? Ang mahalaga na bawasan na yung mga pain. Tapos,
Ganito ang tamang elevation, ha? Kailangan may suporta rin sa likod ng tuhod. Normal pa yan, may pain kasi may mga pasa pa, namamaga pa. Normal pa yan. Ang mahalaga, humihina na yung pain. Gaya nga nasabi ko sa inyo, pag nagpa-adjust kayo, kailangan yung pain ganito. Yan. Pero pag ganito, lalong sumakit, hindi po pwede. Yan ang tamang elevation. Tapos tatanggalin mo to pag matutulog para yung bloodstream hindi rin pigil dahil sa compression. Kasi wala ka namang open wounds o yung bukas na sugat. No need na to. Pero habang naglalakad ka, yung compression kasi mas nakakatulong ma-defend yung mga vein ng pamamaga. So, wag mo muna tanggalin ito. Maghapon, kapit mo lang. Basta pag matutulog, always lang muna. Sige, tayo ka. Oh. Oh. Mas nadidiin mo siya. Kanina, hindi mo mailakad dyan. O ngayon, nadidiin mo. Ngayon, pero for the meantime, huwag mo lang munang pwersahin. Hayaan mo lang muna. At least, gumaan na siya. Okay? Thank you, Lord.